James, paano na lang ng record? Ayan, magandang umaga sa ating lahat, grade 4 students, no? So, bago tayo magsimula sa ating klase, tayo muna ay manalangin. Panungunahan na ni teacher ang ating panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Ikaw na po ang magbigay sa amin ng talino at lakas. At Panginoon, sana po lahat ng matutuhan namin ay magamit namin sa mabuting paraan, Lord. Lord, ingatan mo po ang bawat isa. At ikaw na po ang bahala na humawak sa lahat ng mga narito sa loob ng aming klase. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Nasaan na ang grade 4 Sampaguita? So, gusto kong kumustahin ng grade 4 Sampaguita. Pa-react naman ako ng heart. React kung okay ang grade 4 Sampaguita. Ayan. Marami tayong nakikitang heart reaction, no? So, masaya si teacher na okay ang grade 4 Sampaguita. Pero bago tayo magpatuloy sa ating klase, may bibigay munang mga alituntunin si teacher na ating susundin para sa ating online na klase. Ayan, nakikita ba ang screen ni teacher? Opo. Nakikita ba? Ayan. Sige, para sa ating klase, una, panatilihing nakabukas ang ating mga kamera. So bakit nga ba pinabubukas ni teacher yung mga kamera natin, no? Mahalaga na nakabukas yung mga kamera natin para makita kayo ni teacher kasi hindi naman tayo personal na magkakasama. So gusto nila teacher na nakikita namin kayo. Pangalawa, buksan lamang ang mikropono kung kinakailangan. Bubuksan lamang natin yung mga mikropono natin kung sasagot kayo or tinawag kayo ni teacher para sumagot, doon natin maaaring buksan ang ating mikropono kasi baka pagka nakabukas siya buong session, makapagdulot siya ng distraction kay teacher and syempre sa mga kaklase rin natin. Pangatlo, magtaas ng kamay kung may nais sabihin at may katanungan. So, wag tayong sasagot in chorus, no? Kapag meron kayong tanong, pakipindot lamang yung raise hand button. Alam ba natin kung nasan yung raise hand button? Pwede ba nating i-try? Ayan. Ayan, napindot na ni Liza, ni Janaika. Ayan. So, ayan, pipindutin nyo yan kapag gusto nyong sumagot or meron kayong tanong kila teacher. Naintindihan ba, grade 4? Siyempre panghuli, mahalaga na mapanatili natin yung respeto at pagmamahalan kahit tayo ay nasa online na espasyo lamang. Yan. Sige, bago tayo para magpatuloy, narito ang mga layunin ng ating klase. Sa pagtatapos ng klase, inaasahan kayo na una, makapaghambing ng pagkakatulad at pagkakaiba ng sarili sa kapwa. Pangalawa, maipakita ang paggalang sa kabila ng pagkakaiba-iba at panghuli ay makabuo ng iba't ibang paraan sa pagtataguyod ng paggalang at pagkakapantay-pantay sa gitna ng pagkakaiba-iba. Malinaw ba, grade 4? Apo. Ayan. Sige, handa na ba kayo sa ating klase? Pa-react nga ako ng heart kung handa na. Ayan, handa na raw si Janaika, si Sam. Ayan, mukha namang handa na ang lahat. Para simulan ng ating klase, meron tayong game. Anong nakikita niyo sa screen ni teacher? Numbers. Sige, sa mga numbers na yan, meron silang mga litrato. So kapag pinindot ko yung number 1, may litrato sa likod niyan. And anong gagawin ninyo? Kung sinong gustong sumagot, itataas yung kamay. And pipili siya ng number, tapos huhulaan niya kung sino yung nasa loob ng litrato. Malinaw ba? Apo. Ayan. Sige, sinong gustong mauna? Pipili ka ng number. Sige, Liza, anong number ang iyong gusto? Number 7 po.
7. Idagdag din pala ni teacher na meron ditong 3 walang laman. Kapag nabunot yon ay minus points. Kaya dapat hindi natin mabunot yung 3 walang laman. Ayan, sige, 7. Ayan. Sino kaya ang mga nasa larawan, Liza? LGBTQ community po. LGBT, tignan nga natin kung tama si Liza. Ayan, mahusay. Bigyan natin ng clap reaction si Liza. So, yung mga taong nasa loob ng larawan ay mga taong parte ng LGBTQIA+ community. Ayan. Ayan. Sino pang nais sumubok? Ayan, si Yen. Sige, Yen. Anong number ang gusto mo? Number 4 po. 4. Ayan. Sa tingin mo, sino ang mga taong nasa larawan? Mga Muslim po. Mga Muslim? Tingnan nga natin. Ayan, mahusay. Bigyan natin ng heart reaction si Yen. So, nakikita natin sa larawan ay mga Muslim or mga taong nasa relihiyon ng Islam. Ayan, sige, sunod. Sino pang nais sumagot? Taas ng kamay lamang. Ayan, may nais pa ba? Jenay, ka nais mong sumubok? Opo. Anong number? 1. 1, tignan natin. Ayan, sino kaya ang mga taong nasa larawan? Mga batang nangangalakal. Mga batang nangangalakal, tignan natin. Ayan, ang mga nasa larawan ay mga batang may mababang estado sa buhay o mga may hirap. Sige, sunod. Nakita ko si Irish kanina naka-raise ng hand. Nais mo bang sumagot, Irish? Number 2 po. 2. Ay, walang picture ang number 2. Sige, pili pang Irish ng isa pang picture. Ay, isa pang number. 5. 5? Ay, wala rin. Sige, last chance, Irish. Anong number pa? 8. 8? Ayan. Sino kaya ang mga taong nasa larawan? Ayan, anong nakikita mo sa larawan? Mga pilay po. Mga pilay? Anong tawag sa mga taong pilay? Tignan natin, ha? Ayan. Ang mga taong pilay ay kasama sa mga taong may mga kapansanan. Kasama dyan yung mga bulag, ganyan, yung mga pipe. Sila yung mga taong may kapansanan. Ayan. Sunod, meron pa tayong 3 tsaka 6. Sinong gusto sumagot? Si Syla, nais mo bang sumubok? Opo. Anong number? 6 number. 6 po. 6? Ay, wala rin, pero nanalo si Syla ng 15 points. Ayan, para sa huli nating tile, sino ang gusto? Ayan, si Charmly daw. Nagtataas siya ng kamay sa screen. Ayan. Sino kaya ang mga nasa larawan? May idea ka ba kung sino sila? Sige, subok lang. May nais bang tumulong kay Charmly? Ayan, tulungan ka daw ni Liza, Charmly. Sige, Liza, ano ang tamang Mga tribo po or aita. mga Aita? Sige, tignan natin, ha? Ayan. So, yung mga Aita ay kasama sila or kabilang sila sa mga indigenous peoples. Ang galing ng grade 4. Sige, bigyan nyo naman ng clap reaction ang lahat. Ayan. Sige. Base sa ating ginawa, ano ang mga pinapakita ng mga larawan?
Sige, Liza. Mga iba't ibang tao po or different Mga kinds of people. iba't ibang tao. Mahusay, no? Sige, meron pa bang gustong sumagot kung ano yung pinapakita ng mga larawan? Wala na? Ano yung mga pinapakita ng larawan natin kanina? Sige, Yen. Mga iba't ibang rehiyon po. Iba't ibang rehiyon? Sige, mahusay, no? Sige. Ayan. Di ba meron tayong mga iba't ibang tao kanina? Sa inyong palagay, paano ba dapat natin sila pakisamahan or paano ba dapat tayo makipag-ugnay sa kanila? May nais bang sumagot? Sige, Liza. Tratuhin po sila ng pantay-pantay. Tuturing ng Kahit kakaiba sila sa iba. Ayan, mahusay. Sige, sa inyong palagay ba, meron bang, ano yung pagkakatulad nyo at pagkakaiba nyo sa mga taong nandun sa mga larawan? May nakita ba kayong pagkakatulad nyo dun sa mga taong nasa larawan tsaka pagkakaiba? Sige, Jenaika, gusto mo sumagot? Ano yung mga nakita mong pagkakaiba at pagkakatulad mo dun sa mga taong nasa larawan? Wala po sa screen ko. Loading. Loading. Wait, itong mga picture na yan, ano kayang nakikita mong pagkakaiba nito sa'yo, sa sarili mo, tsaka pagkakatulad nila sa'yo? Yung iba po, iba po yung iba nila, yung gender po, ganun. Iba po Gender? Iba ang gender. Ano pa? Sino pang nais sumagot? Yes, Yen. Ang pagkakaiba po namin is yung pag way of living po. Way of living. Mahusay, ano? Sige, may nais pa bang sumagot? Si Liza, naka-raise ang hands niya. Mga katangian po. Katangian. Ayan. Sige, para ipagpatuloy natin yung ating talakayan, ano? May isa pa tayong gawain. Handa na ba kayo? Apo. Ayan. Sige. Ngayon, hahatiin kayo ni teacher sa dalawang grupo. Ano nga bang gagawin ng dalawang grupo? Meron tayong group 1 tsaka group 2. So, gagawa si teacher ng breakout rooms, tapos doon papasok yung dalawang grupo. Mag-uusap yung grupo at pag-uusapan nila kung ano nga ba yung mga pagkakatulad at pagkakaiba na nakita nila sa isa't isa. Halimbawa, si Liza at si Yen, magkagrupo sila. Pag-uusapan nila kung ano ba yung pagkakatulad nila. Ganyan. So, buong grupo ay mag-uusap at ilalagay nyo rito sa ating isa-send ni teacher itong link, tapos dito nyo ilalagay yung mga pagkakatulad at pagkakaiba na nakita ninyo sa inyong kamag-aral. Naiintindihan ba? Apo. May katanungan? Wala po. Wala. Sige. Ngayon, hahatiin kayo ni teacher sa stop share muna si teacher. Make out rooms. Wait lang ha, i-assign kayo ni teacher. Assign ko naman. Ayan. Nakita niyo na ba yung mga assigned breakout rooms ninyo? Maaari na kayong pumasok sa mga breakout rooms ninyo at simulan yung gawain.
Isasend ni teacher yung link pa yun. Nakapag-usap na ba ang grupo? Opo. Nakapasok na rin sa link? Ay. Nakapaglagay na ba ang group 2? Klase, wag nating galawin ng ang sticky notes. Pipindutin lang natin yan para makapagsagot tayo. Po. Nakapagsagot na ba ang group 1? Kailangan ba ng tulong? Klase, pipindutin lamang ang sticky notes para makapagsulat. Huwag natin sulatan ng buong board. Double click lang klase ng ng sticky notes. Natutuwa ang klase, sinusulatan nila ang board.
Ayan, nakabalik na ba ang lahat? Tayo natin sila, pabalik na sila. Ay, bumalik. Nakabalik na ba ang lahat? Ayan. Nandito na ba ang lahat? Opo. Ayan. Tignan natin yung mga boards, ano? Parang nagsulat tayo dito sa board natin. Ayan, sa group 1, wala silang naisulat. Pero nakapag-usap ba ang group 1? Confused po ako. Sino po ba yung mga group 1? Yung mga kasama nyo sa breakout rooms. Sige, okay lang yan. Ngayon, kung hindi man kayo nakapagsagot, magtatanong si teacher. Base na lang sa inyo, ano ang pagkakatulad at pagkakaiba nyo sa inyong mga kamag-aral, kahit na hindi sa inyong grupo. Sa lahat ng inyong kamag-aral. Sige, Liza. Kakayanan at talento po. Kakayanan at talento. Sige, si Charmly, tingin mo anong pagkakaiba mo at pagkakatulad mo sa iyong mga kamag-aral. Iba yung Ano? ibang Iba ang? Sige, okay lang sumubok. Walang masama sa pagsubok. iba ang mukha sa iba. Iba ang mukha. Sige, mahusay, ano? Sige, kapag nalaman nyo na sige, Irish, may idadagdag ka pa? Magkakaiba po yung mga damit. Mga damit. O, sige. Mahusay, lagay natin. Anong nararamdaman nyo kapag pag nakita nyo na may pagkakaiba kayo sa mga kamag-aral nyo? O kaya sa kapwa nyo? Anong nafe-feel nyo, nararamdaman nyo? Iba po yung sinusuot namin. Iba yung? Sinusuot po namin. Iba yung sinusuot? Anong nararamdaman mo kapag magkaiba kayo? Sige, nais daw sumagot ni Irish. Irish, anong nararamdaman mo? Medyo masakit po pag nakikita po sila yung magkaiba yung damit pa. Masakit kapag maganda yung damit nila? Okay lang yun, ano? Sige, subukan natin si Liza. Feeling ko po na kailangan respetuhin sila. Kahit iba po. Kailangan respetuhin sila. Sige, ano ba yung dapat na katangian natin kapag nakikipag-ugnayan tayo sa kabila ng pagkakaiba-iba? Anong katangian yung dapat nating ipakita sa pakikipag-ugnayan sa kapwa natin sa kabila ng pagkakaiba? Sige, Jinaika. Makipagkomunikasyon pa rin. Makipagkomunikasyon? Iba pang sagot. Sige, Yen. Kabutihan po. Kabutihan. Sige, mahusay. Iba pa? Sige, Liza. Get along with them po. Get along. May iba pa bang sagot? Sige, Irish. Paggalang po.
Mahusay, magalang. Sige. Ano ba, bakit ba mahalaga na ginagalang natin ang kapwa natin sa kabila ng pagkakaiba? Bakit mahalaga kaya na gumagalang tayo kahit iba-iba tayo? Si Irish, sige Irish. Kasi po masarap po pakiramdam pag nakatulong ka po. Masarap sa pakiramdam, ano? Sige, meron pa bang isang sagot? May nais pang sumagot? Bakit mahalaga na gumagalang tayo sa kapwa natin? Maging respeto. Ano yan, Charmly? Maging respeto po ba? Pagpapakita ng respeto, mahusay. Mahalaga na ginagalang natin sa kanila, no? Ginagalang natin sila para makita nila na nire-respeto natin sila. Sige, bilang mga mag-aaral, ano kaya yung mga ginagawa nyo or mga paraan nyo para maipakita nyo na ginagalang nyo ang inyong kapwa? Sige, si Yen. Paggamit po ng po at opo. Po at opo. Sige. Iba pang sagot. Mahusay Yen, salamat. Iba pa. Sige, Liza. Mag-share po ng iba't ibang bagay sa kanila. Mag-share ng ibang bagay. Si Irish, mahusay Liza. Pagmamano po. Pagmamano. Excuse me, Teacher Joanna, time's up na daw po. Sige. Ayan. Salamat, grade 4, ano, para sa ating talakayan, nandito si Teacher Rachel. Ayan, maraming salamat, Teacher Joanna. At isang magandang umaga, grade 4 Sampaguita. Bago ang lahat, magpapakilala muna ako. Ako si Teacher Razel Ann at pwede niyo akong tawagin bilang Teacher Razel. Ayan, gusto kong pasalamatan ng lahat ng naka-open and bukas ang kanilang camera. Sana hanggang mamaya manatili kayong nandyan. At kapag sasagot, huwag kalimutang mag-raise ng hand at buksan automatic ang mikropono ha, huwag nang mahihiya kung meron kayong gustong sabihin or may katanungan kayo. Okay. Base sa ating gawain kay Teacher Joanna, mukhang nagkaroon na kayo ng kaunting idea tungkol saan ang ating mga tatalakayin. Handa na ba kayo? Grade 4? Maaari ba akong Yes. Maaari ba akong makakita ng heart reactions? Okay. Dahil dyan, ano kaya sa tingin niyo ang pag-uusapan natin ngayong araw? Sige, sagot tayo. Sino at ano kaya ang pag-uusapan natin? Sinong gustong sumagot? Si Liza. Yes, Liza? Ano kaya? Pagkakapantay-pantay ng mga tao. Magkakapantay-pantay ng mga tao. Alam mo, nakakatuwa dahil yun talaga. Palakpakan natin, virtual clap, si Liza, yun talaga yung pag-uusapan natin. Mahusay, Liza, no? So, dahil dyan, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa at eto na. Salamat, Liza. Ayan. Nakikita na ba ang aking screen? Nakikita na ba? Yan. So, pagkakapantay-pantay ng bawat isa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Klase, maaari niyo bang basahin ang nakasulat? Sinong gustong bumasa? Si Janaika. Buti. Ito ay ang pagkakaroon ng bawat tao ng may pare-parehas na karapatan, halaga o pagkakataon sa kabila ng pagkakaiba-iba. Maraming salamat, Janaika. So, ibig sabihin nito, klase, na lahat ng tao, ako, ikaw, tayo, lahat ng tao sa buong mundo ay merong pare-pareho na karapatan, halaga o pagkakataon. Ibig sabihin, kahit may pagkakaiba-iba tayo sa iba't ibang aspeto, kagaya ng ipinakita ni Teacher Joanna kanina, tayo ay pare-pareho dahil pantay tayo sa mata ng Diyos. Kung anong meron ako, ay meron ka rin. Kasi yun yung karapatan at halaga na meron tayo. So, naiintindihan po ba? Opo. Opo. Salamat. Gayunpaman,
sa pagkakaiba-iba ng mga tao, meron tayong mga nananatiling pagkakatulad ng sarili at kapwa. At unang-una doon ay ang pakibasa. Sinong gusto magbasa? Si Liza. Sige, papasa. Number 1, pangangailangan, pagkain, kasuotan, tirahan, tubig, at marami pang iba. Salamat, Liza, no? Sa pangangailangan, syempre tao tayong lahat. Nagugutom tayo, kailangan natin kumain, kailangan natin ng damit na masusuot, tirahan na matutulugan, at bakit sa tingin nyo, kailangan natin ang mga pangangailangan na ito? Kailangan natin para tayo ay? Pagkakatulad ng sarili at kapwa. Okay po. Thank you, Charmly. Sige, si Yen, nagtaas ng kamay. Bakit sa tingin kailangan ng pangangailangan para tayo ay? Para tayo po ay mabuhay. Maraming salamat, Yen. Tama ang iyong kasagutan, mahusay. Dahil tayo ay kailangan natin yan sa ating buhay. Sunod naman, pakibasa. Sinong gusto magbasa? Sige, tawagin natin yung hindi masyado nagbabasa. Nandyan ka ba, Irish? Emosyon o damdamin. Saya, lungkot, galit, bighati. Okay, salamat, Irish. So, kagaya ng ating mga sarili, nakakaramdam din ang ating ibang kapwa ng mga emosyon at damdamin. Lahat naman tayo dito ay may damdamin. Nakakaramdam tayo ng kasayahan, lungkot, galit, bighati, at takot. Pero klase, isipin lang natin na sa pagkakaroon ng pagkakapantay-pantay, kung merong paggalang, kagaya ng sinabi nyo kanina, at pantay na pagtingin at pagtrato sa ating mga kapwa, yon ay magdudulot ng kasiyahan at payapang ugnayan sa iba. At syempre, kung wala kang paggalang, wala kang pantay na pagtingin at pagtrato, naku, delikado yun dahil magdudulot ito ng lungkot, galit, gulo, na pakikipag-ugnayan sa ibang tao. So, naiintindihan po ba? Opo. Pag may katanungan, wag mahihiya. Sunod naman ay ang karapatan at tungkulin. Pangatlo, ito yung mga karapatang mabuhay, makapag-aral, makapagpahayag ng damdamin o opinion. Klase, tandaan na ang karapatan, ito yung paggalang sa ating sarili. At kung may paggalang ka sa iyong sarili, kailangan hindi lang sa sarili mo nananatili ang paggalang na ito. Dapat ang paggalang na ito at ang pagpapahalaga ng sarili na ito ay maibigay mo rin sa iyong kapwa. Naintindihan po ba? Kagaya ng karapatan mong mabuhay, karapatan mong makapag-aral, karapatan mong makapagpahayag ng gusto mong sabihin. So, dapat nagagawa mo yun. Kaakibat ng iyong karapatan ay iyong tungkulin para maisagawa ito. So, hindi basta-basta na nandito lang sa isip ang paggalang, ha? Dapat sinasagawa yan. Okay po ba? Ano ulit ang mga pagkakatulad? Meron tayong, ano ulit yun? Number 1? Sige. Sige, Justin. Teacher, may tanong lang po ako. Paano po kung halimbawa, nire-respeto po ng ibang tao, di ba po ngayon may mga nangyayaring gera, ano pong tawag sa mga nire-respeto po nila yung sarili nilang karapatan, pero hindi po nila nire-respeto yung ibang karapatan ng ibang tao, kagaya po ng ibang mga bata, ganun, na pinapatay. Okay. Iba-iba ang pagrespeto klase ng depende yan sa kulturang kinabibilang. May mga kultura kasi na nire-respeto kahit mali ang paraan ng kanilang paggawa at ayun ay nakapasok sa ibang aspeto ng kultura nila. Pero ang lagi nating tatandaan klase na dapat laging manatili ang paggalang kahit na iba-iba dahil yung kultura na itinatanong sa atin ni Justin ay maaaring iba sa kultura na kinabibilangan mo at sa kultura ng pinaniniwalaan ng ibang tao. So kung may paggalang tayo sa sariling kultura natin, galangin din natin yung paggalang nila. Pero hindi tama ang pagpatay at hindi kailanman magiging tama ang pagpatay. Pero kung yun ay kabilang sa kulturang pinaniniwalaan nila, masasabi natin may paggalang pa rin kahit papaano na nakikita.
So, Teacher, nasa bali okay lang po na igalang namin kahit po pumapatay po yung kultura nila. Halimbawa, paano po kung halimbawa po pumapatay po sila ng baby para ano po sa kultura nila. Dapat po ba igalang po namin yun? Ang pagpatay kasi klase ay hindi kailanman naging tama. Yun ay utos ng ating may kapal at hindi dapat iyon galangin dahil paano magkakaroon ng pantay-pantay kung ang karapatan na kinabibilangan natin dito sa ating talakayan ay ang karapatang mabuhay. Okay ba, Thank you, Justin? teacher. Maraming salamat, Justin. At sa pang-apat naman ay ang pagkakaiba-iba naman tayo ng sarili at kapwa. So, pakibasa nga ang unang pagkakaiba. Si Jenaika. Hugis ng mukha, katawan, taas at liit. May kakulangan sa pisikal na anyo o kapansanan. Ayan. Sino dito ang merong mga kaibigan o nakakakita ng mga may iba't ibang katawan? May katabaan, may kaliitan, may kapayatan, iba-ibang hugis ng mukha. Alam ko naman na lahat. Sige, magbahagi si Syla. Syla? Ay, Syla, nandito ka ba? Ano po ulit? Meron ka bang maibabahagi na karanasan sa mga hugis ng mukha? Ano yung nararamdaman mo pag nakikita mo yung mga may kakulangan sa pisikal na anyo, iba yung katawan sa'yo, iba yung taas o hugis ng mukha? Paano mo sila tinitignan? Sige, Syla, kaya mo yan. Okay lang po. Okay lang, hindi mo naman sila tinatawanan. So, tama ba? Opo. Okay. Tama yun, klase. May mga pagkakataon na kapag nakakakita tayo ng mga kakilala or kaibigan, kamag-aral, huwag natin silang tatawanan o huwag natin silang ituring na ibang tao dahil tayo ay pantay-pantay. Kung sila man ay may kakulangan, ay respetuhin mo yun dahil yun ay kanyang katangiang pisikal at ganun din naman sa iyo. Iba-iba tayo ng pisikal na anyo at hindi nakabatay doon ang paraan ng paggalang na dapat matanggap niya. Dahil ang importante ay tayo ay magkaroon ng mapayapang ugnayan. So, kailangan laging may paggalang. Sunod naman ay ang edad. Bata man o matanda, klase makinig mabuti. Dahil ikaw man ay bata, kasing gulang mo man ang iyong mga kamag-aral, o kung meron kang kapatid na kababata, mga magulang, mga guro, at mga matatanda, lahat ng iyon ay kailangan mong galangin. Huwag mong silang babastusin, kailangan nandun lagi ang respeto at pantay ang pagtingin mo sa kanila. Yun lang ang ibig sabihin dito sa edad sa bata man o matanda. Dapat lagi kang may pagtingin at pagtanggap sa kanila. Sunod naman ay ang kasarian. Sino dito? Ang kabilang o may mga karamdaman na pang damdaming babae at damdaming lalaki? Sino dito ang kabilang sa girl, boy, bakla, tomboy? Kapag meron man kayong, kung kabilang man kayo o may kakilala man kayong kabilang sa ganong kasarian, sana ay tanggapin natin sila ng buo at ng may respeto at paggalang dahil sila po ay tao lang din at tayo ay kawangis nga ng Diyos na pantay-pantay. Nagkakaintindihan po ba? Grade 4 sa Pagita? Opo. Okay, si Justin. Teacher, Ano may yung Justin? tanong po ako. Paano po pag halimbawa po sinabi po ng mga mama ko, ng mga tao ko po na kasama ko sa bahay na masama daw po ang pagkakaroon ng iba't ibang kasarian. Dapat ko po ba parang sino po ba ang dapat kong pakinggan? Kasi sabi niyo po kanina, dapat irespeto po yung kultura. Sabi po ng kultura ko, masama po yung yung iba't ibang kasarian maliban sa babae o lalaki. Sino po dapat kong pakinggan? Okay, Justin, maaaring sa ngayon ay hindi pa ganoon
Mahirap yan sagutin lalo na kung ikaw ay magdidesisyon at grade 4 student ka pa lamang. Pero kung ikaw ang masusunod, pipiliin mo ang sarili mong kagustuhan dahil ikaw ang nakakakilala ng iyong sarili. Maaaring iba man ang iyong opinion o kulturang kinabibilangan, yung paniniwala, pero nasa sa iyo ang desisyon kung paano mo maipapakita ang pagpapahalaga at pagpaparespeto sa iyong sarili. Okay ba? Teacher, medyo naguguluhan po ako. Bali, paano po kung yung ano po, wala po akong maisip. Hindi ko po alam kung sino rerespetuhin ko o sino susundin ko. Sa tingin niyo po, sino po susundin ko? Kasi ikaw po teacher ko eh. Okay. Ang susundin mo, Justin, at ang makakasagot lamang niyan ay ang iyong sarili. Maaaring ako ay gabay lamang para makatulong sa'yo na sa isip kung ano nga ba ang pagkakakilanlan mo kung ikaw ba ay isang babae, kung ikaw ba ay may makadamdaming lalaki, pero pagdating ng panahon sa iyong pagtanda, mararamdaman mo naman yan. Andito lang ang si teacher at ang iyong mga magulang upang gabayan ka at matulungan ka para mas magkaroon ng pag-unawa sa iyong pagpapahalaga at pagrespeto sa sarili. Thank you po, Pagkikilala. teacher. Salamat, Justin. Sunod naman. Kayo, yung iba, may katanungan pa ba? Malinaw tayo? Wala na. Okay, salamat, Irish. Okay, sa number 4, kakayahan. Sa kakayahan klase, isaisip natin na tayo ay may iba't ibang kakayahan. Huwag mong iisipin na wala akong kakayahan, magaling si ganito, magaling si ganyan. Meron tayong iba't ibang talino. Una ay ang talinong visual and spatial. Ito yung magagaling sa puzzles. Yung mga magagaling sa lohika at numero, yung mga magagaling mag-solve, magagaling mag-isip ng mga solusyon, mga strategies, yung mga ganong bagay. At sa mga musika, kung meron magagaling sa inyong kumanta, magagaling sumayaw, tumugtog ng gitara, yun ay isang kakayahan. At kung sa tingin mo wala kang kinabibilangang kakayahan, huwag mong iisipin yun dahil ang simpleng pagdamay sa iyong kaklase na nahihirapan o pagkinig sa kanyang mga problema, ikaw ay may kakayahang pandamdamin, halaga at pananaw. Kasi marunong kang makisalamuha at maintindihan kung ano yung kanyang nararamdaman. Ginagalang at nirerespeto mo siya. Okay, nagkakaintindihan po ba tayo? Klase, nandiyan pa ba kayo? Nagkakaintindihan po ba tayo? Okay po. At ang panglima naman ay estado ng buhay. Ito ay kinabibilangan ng mahirap o mayaman. Ayan, paano ba tayo tumingin sa mga mahirap o mayaman? Isipin natin na wala sa estado ng buhay kung may pinag-aralan man o walang pinag-aralan ang kabilang sa mahirap o mayaman, kailangan nandun ang paggalang at pagrespeto. Huwag kayong mandidiri sa mga kagaya ng nasa larawan, yung mga mahihirap. Dapat pantay ang pagtingin nyo sa kanila kasi tao lang din sila, may karamdaman rin sila. Okay? Pang-anim, relihiyon. Sino, magtaas nga ng kamay, sino ang kabilang sa mga Katoliko na relihiyon? Ayan, nakita ako ng mga Katoliko, si Yen, si Irish. Sino naman yung mga ibang relihiyon na, yung ibang relihiyon bukod sa Katoliko? Si Liza. Ayan. Hindi ko nababanggitin ang iba't ibang relihiyon, pero sa relihiyon klase, iba-iba man tayo ng pagdadasal, pagsasamba, kung paano yung sistema ng paniniwala natin, isaisip natin na importante na galangin natin at unawain rin yung relihiyon ng iba kasi doon mo mapapakita at masusukat yung respeto at paggalang sa kanila. Sunod naman ay ang lahi at kulay. Kung meron kang kamag-aral o kakilala na iba yung balat, puti, itim, dilaw o kayo manggi, huwag kang makisama lang dun sa grupo na puro kayo manggi lang. Baka mamaya meron ka ka-classmate na dilaw ang kulay o itim, hindi mo na siya papakisamahan o pakisalamuhaan. Hindi ganun klase ha. Dapat sabi ko sa inyo, pantay at may paggalang ka lagi sa iyong kapwa para sa maayos na pakikipag-ugnayan sa kanila. Sunod naman na yung wika. Iba-iba man tayo ng grupo o lugar kung saan ginagamit yung isang wika, nag-uugnay isang wika sa atin. So, kapag nakarinig kayo ng mga salita na medyo hindi pamilyar sa inyo, huwag niyong tatawanan yung mga tono ng salita. Respetuhin at galangin nyo dahil iba-iba ang ating mga tono at pananalita.
At ang panghuli ay ang kultura, iba't ibang paniniwala na ipinamana ng kani-kanilang mga ninuno. Klase, alam nyo ba na dito sa Pilipinas tayo ay sanay magmano, gumamit ng po at opo, pero sa ibang mga kultura, sila ay nagbebeso-beso, ano pa ba, nagbabaw sa mga Korean, sa mga Americans, yung mga nagbow, kiss, iba't iba tayo ng kultura no, na pinamana. At iba man yung kultura natin sa kanila, ano ulit, kailangan meron tayong Respect. Paggalang at pagrespeto o paggalang. At may pantay na, pagtatrato sa kanila. okay po, pantay na pagtrato at pagtingin sa kanila. So, doon nagtatapos ang ating pagkakatulad at pagkakaiba-iba. Ngayon naman, ituturo ko sa inyo ang mga paraan sa pagtaguyod ng pagkakapantay-pantay. Una ay ang paggalang. Ito ay ang pagrespeto na dapat itanim sa puso at isipan. Halimbawa, klase, kung meron kayong nakita sa daan, isa siyang bulag o kaya naka-wheelchair, ano ang gagawin nyo? Sige nga, Irish. Sige, raising hand. Tutulungan ko po siyang Okay, mahusay. Tama yun, Irish. Tutulungan mo siya. Kasi sa paraang yon, nakatulong ka na, ginalang mo na siya sa paraan na hindi mo pinabayaan. Tinanggap mo siya sa kung ano siya. At pantay yung pagtingin mo sa kanya kahit siya ay iiba sa iyo. Okay? Sunod naman ay ang pag-unawa. Unawain ang iba't ibang karanasan at ang pinanggalingan ng iyong kapwa. Di ba? Kanina natalakay natin yung estado ng buhay. O, ayan. Kapag may nakakakita kayo bilang grade 4 students, anong ginagawa nyo sa mga nakikita nyo na nasa lansangan? Sige nga. Paano nyo sila itrato? Paano nyo sila tignan? Sige. Sige, si Irish ulit. Sige, Irish. Ikaw ang respect. nire-respeto. Sa paanong paraan mo sila nire-respeto, Irish? Kapag nadadaanan mo sila, anong ginagawa mo? Hindi ko po sila pagtatawa. Okay, hindi mo pinagtatawanan. Tama yun, Irish, yung dadaan ka tapos hindi mo sila pagtatawanan. May pagkakataon ba na nakapagbibigay ka sa kanila kahit kaunti ng barya o nakakapagbigay ka ng pagkain sa kanila? May mga ganong pagkakataon ka rin ba? Opo, mahusay. Ipagpatuloy mo yun, Irish. At syempre sa iba din, ganon ang paraan ng pag-unawa sa iyong mga kapwa. Tinitignan nyo yung pinanggalingan nila. At ang sunod ay yung pakikinig. Kunyari, klase, merong leader kayo sa isang grupo, sa isang aktibidad o gawain. Hindi sa lahat ng pagkakataon, sariling isip lang ang masusunod. Isipin din natin at matuto tayong maging bukas sa ideya at opinyon at damdamin ng inyong mga kagrupo. Mas maganda kung pagsasama-samahin natin yung isip at ideya na nabubuo para mas maging maayos, no? Yung kabuuang produkto ng inyong Teacher, may aktibidad. tanong po ako. Yes, Hana? Teacher, paano po yun? Kasi sa pinanggalingan po namin, hindi po kami madalas or nakasanayan po na magpo at opo. Pero pinagalitan po kasi ako ng teacher dahil po doon. Ano po ang gagawin po, teacher? Okay. Maaari mong ipaliwanag, Hana, sa iyong teacher na hindi iyon ang kultura na kinabibilangan mo. At kung hindi ka man nakapagpo at opo, maaaring pag-aralan mo rin yung kanilang kultura para maintindihan kung kailangan mo nga rin bang i-apply yun sa sitwasyon o kontekstong kinabibilangan nun. Pero sa tingin ko, Hana, wala namang pagkakamali dahil sinusunod mo naman ang iyong kultura. Ang para sa akin lang, kailangan matuto ka rin unawain at intindihin yung kultura ng iba. At sana maipaliwanag mo rin yun sa iyong teacher, kasi feeling ko maintindihan ka rin naman niya. Nasagot ko ba, Hana? Teacher, bale ako po ba yung mag-a-adjust po? Sa kultura. Hindi naman sa ganon, pero may pagkakataon kasi na kailangan isaalang-alang mo rin na ganon yung kultura ng iba. So pag-aaralan mo rin siya, pero ikaw, ang tanging mo lang gagawin ay respetuhin or tignan yung kanilang kultura. Kung hindi mo kayang baguhin ang iyong kulturang nakasanayan,
ito kasi, pag sinabi kasing kultura, ito yung nakagawian na eh. So, hindi rin kita masisisi kung yun ang patuloy mong ginagawa dahil yun ay kabilang sa iyong kultura. Ang maaaring gawin mo lang talaga is respetuhin at pag-aralan kahit papaano yung kultura na meron sila. Okay po, Okay. teacher. Okay, salamat Hana. Sunod naman ay sunod sa paraan ay ang pang-apat na tanong, pakikipagkumbaba or kababa ang loob. Kailangan klase dito isaalang-alang mo yung kapakanan ng kapwa bago kumilos. Halimbawa, meron kang mga kaibigan, si BFF mo, nakita mo, tapos magkaaway kayo. Anong gagawin mo sa kanya dahil magkaaway kayo? Hindi mo na ba tutulungan kung nadapa siya? Sige nga. Sinong pwedeng sumagot? Klase, si Irish na lang ba? Sige, si Liza. Tutulungan ko pa rin po siya kasi po, kahit may problema kami, hindi naman po yun nakaka-apekto doon. Tama, Liza. Kahit kayo ay may problema, hindi dapat nakabase doon o dapat hindi natin tinitignan kung paano natin ipakita yung paggalang. Kasi kayo ay may pinagsamahan at siya ay yung kaibigan at pantay-pantay ang pagtingin mo sa kanya dahil siya nga ay isang tao rin na kapwa mo. So, at ang panghuli klase ay ang pakikilahok. Sige, para sa huli ay sinong gustong magbasa? Ayan si Samantha. Samantha? Pakikisangot sa pagtaguyod ng pagkakapantay-pantay. Ayan, pakikisangkot sa pagtaguyod ng pagkakapantay-pantay. Dito klase, sumasali kayo o nakikipagtulong kayo sa pagtaguyod ng pagkakapantay-pantay sa paraan na halimbawa may aktibidad or gawain sa inyong eskwelahan, may mga pa-contest, kunyari may anti-bullying campaign. So, maaari mo siyang maipakita kung sasali ka sa mga sining, kagaya ng pagsulat ng mga tula, pagkanta, pagsayaw na may kinalaman sa pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay. Kasi doon mo na ibabahagi ang impormasyon sa pantay at paggalang na pagtingin sa kabila ng pagkakaiba-iba. At kung ikaw man ay nasa tamang edad na, pwede ka na rin mag-post or mag-share sa social media upang maipalaganap at maipakalat ang mensahe ng paggalang at pagkakapantay-pantay sa kabila ng pagkakaiba-iba. So klase, nagkakaroon ba tayo ng malinaw na pagkaunawa sa pagkakapantay-pantay sa kabila ng pagkakaiba-iba? Opo. Opo. Ay, maraming salamat klase. Dahil dyan, tuto muna tayo sa ating worksheet. Excited na ba kayo? Nandyan pa ba kayo? Patingin nga. Heart react button nga kung nandyan pa ba kayo. Ayan, maraming salamat sa inyong mga heart react button. So, ngayon, isisend na ni teacher ang inyong gagawin. Sinend ko na sa ating chat box ang link na inyong bubuksan at sasagutan. Pakisabi sa akin kung may problema. Pindutin niyo na po ang nasa chat box. Na-access na po ba? Sige klase, nakapunta na ba kayo sa link? Unmute po kayo ng mic. Nakapunta na po. Okay, salamat Yen. Yung iba nakapunta na po ba? Habang nag-access pa siguro yung iba, ipapaliwanag klase, makinig sa aking panuto ha. Okay. Kung nabuksan nyo na ang link, ilalagay nyo sa loob ng kahon ang inyong pangalan muna. Sa pangalan, pagkatapos ng pangalan, isusulat nyo doon yung mga paraan nyo sa pagtaguyod ng pagkakapantay-pantay. Kagaya ng mga tinalakay natin kanina sa kung paano natin itutrato, paano natin itataguyod ang pagkakapantay-pantay ng ating kapwa. Nagkakaintindihan po ba? Opo. Okay, salamat. So, bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto. Sige.
Ay, sige, 7 minuto. The-timeran ko kayo ng 7 minuto. Again, huwag kalimutan na isulat ang pangalan sa kahon bago islagay ang paraan sa pagtaguyod ng pagkakapantay-pantay. Timer starts now. 7 minutes, klase kaya. Isa-isa lang ang paraan ha, hindi nyo pupunan lahat. Isang box lang ang sasagutan nyo. Klase, kapag tapos na kayo magsagot, i-scroll down nyo yung ibaba at may nakalagay na finish. Pagkatapos ng finish, na pipindutin nyo, pupunan nyo yung mga nakalagay na pangalan. Yung pangalan nyo, isulat nyo. Yung grade level nyo, ilalagay nyo 4. At yung subject natin ay ESP. Okay? Isang paraan lang sa pagtaguyod ng pagkakapantay-pantay. Titignan ko nga kung meron lang mga nakapag-submit. Okay, nandito na. Ay, ang bilis! Okay, meron ako natanggap na 3. Kay Yen, kay Jenaika, at kay Irish. Sige, mahaba pa ang oras klase. Iintayin ko ang iba. Ayan, mukhang okay na ba? Si Liza. Okay, klase. Sige, huwag mag-alala. Tapusin na natin ito. Mamaya, isi-save ko pa rin at marirecord pa rin naman ang inyong mga sagot. So, nakikita nyo na ba ang aking mga screen? Okay. Nasaan si Liza? Ang sagot mo ay pakibasa nga, Liza. Bigyan ng karapatan na makapagbigay ng opinyon at sa loobin ng bawat iba. Okay. Bakit sa tingin mo kailangan ng pagbibigay ng karapatan? Na makapagbigay ng opinyon ng iba? Para po ma-understand nyo po yung opinion at pwede nyo pang mayus yung opinion nila.
Okay, mahusay, Liza, talagang nakinig sa ating talakayan kanina. Sunod naman ay si Yen. Nandito ba si Yen? Opo. Bakit kailangan ng pakikipagsalamuha sa ibang tao sa paraan ng pagtatagoy ng pagkakapantay-pantay? Para po makilala niyo po sila ng mas malalim po at makipag maging mag-build po kayo ng friendship. Okay, Yun lang dahil ang po. pag-build ng friendship ay nakakatulong para magkaroon ng anong klaseng ugnayan? Pagkapantay-pantay. Pagkakapantay-pantay na ugnayan at mapayapang pakikipugnayan sa kanila. Napakahusay yan, maraming salamat. At last ay kay Jenaika. Nandito ba si Jenaika? Maaari ko bang tawagin si Jenaika? Apa. Paggalang sa Okay. kapwa kahit magkaiba-iba ng relihiyon at paggalang sa kapwa kahit pabata o matanda. Okay, maraming salamat, Jenaika. Mukhang nagkakaintindihan na tayong lahat, ano? So, maraming salamat. Huwag mag-alala sa mga hindi nakapag-present dahil yan ay aking masisave naman at marirecord. Salamat, napakahusay, klase. Ngayon naman ay isisend ko sa inyo ang ating quiz. Okay lang ba? Tayo ay magku-quiz, klase. Isisend ko sa inyo sa chat box ang ating quiz, pagsusulit. Huwag mag-alala. Madali lang ito. 3 katanungan at 2 sanaysay. Na-access na po ba? Meron tayong code na susundan. Para pumasok ay Antonio 5928. Ayan ang room name natin. Ano po ulit? Antonio 5928. Ganito po. Antonio 5928. Bibigyan ko kayo klase ng 5 minuto lamang. Na-access na po ba? Nakapasok na po ba? Okay na po, naka-access na po, klase. Mukhang nagsasagot na. Tapos na ba, klase? Okay, klase. Sa palagay ko, nakatapos na ang iilan sa inyo. Hindi pa po ako Ayan. tapos. Sige, huwag mag-alala dahil pwede niyo yung sagutan hanggang mamaya. Hindi ko isasarado ang oras. Tatanggap at tatanggap pa rin si teacher ng inyong mga sagot. Okay po ba tayo? Huwag mag-alala ha. Yan, klase. Sige, maaari na tayong i-stop niyo muna ang inyong mga gawain. Mamaya na yan sagutan. Inuulit ko, pwede niyo siyang balikan at ako nang bahala na
tumanggap ng inyong mga response sa quizzes. Okay. Nakabalik na ba ang lahat? Sa ating screen, nakatutok na ba? Nakikinig na ba lahat sa akin ulit? Okay, salamat. So, dyan, klase, nagtatapos ang ating pagtatalakay at nakita ko naman, base sa inyong mga kasagutan sa ating ginawang graphic organizer, at ayan, meron ng mga nakatanggap ng ibang sagot sa quizzes, ang mga resulta, ay nakita ko ang inyong pag-unawa. Nagkaroon ba, natuto na ba ang lahat sa pagkakapantay-pantay sa kabila ng pagkakaiba-iba? Natuto ba ang lahat? Opo. Laging isaisip ang paggalang klase at ang pantay na pagtingin at pagtrato sa ating kapwa para sa pagtaguyod ng mapayapang ugnayan ng bawat isa. So, Teacher Hannah. Okay, sige. Tapos na, wait lang. Teacher, yung takdang aralin, okay na po kahit hindi na. Kahit hindi.